Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. Pasensya na kayo, medyo haggard tayo kasi sobra po akong may allergy po ako ngayon sa pollen. Pag dito po sa Sweden ay summer na, uso dito yung allergy na pollen. Namamaga po yung aking mata, lahat-lahat na po. At naubusan po ako ng gamot sa mata. Meron man ako expired pero nakakatakot gamitin. So tiis-tiis muna. So baka bukas dumating na yung aking gamot. So anyway guys, maraming salamat po sa inyong lahat. At ito na naman po ako. Nandito na naman po ako si Saituan. At ngayon guys, ang ating pag-uusapan ay tungkol dito kay Kati Karam. Ako'y natutuwa dito sa kanyang alaalagang si Luis. Diba? Si Luis ay isang napakamabait na bata na halos kasabayan niya si yung umalis kay Kati Karam na, sino yun? Nakalimutan ko na. Oo, hayaan mo na yun. Wala na yun sa buhay ni Kati Karam. Si Luis na lang ang ating pag-usapan. So, anyway guys, ako'y natutuwa dahil may bahay na nga si Luis. At dapat nga supposed to be ay ipapablessing na pero hindi pa pala tapos kaya postpone pa yung blessing ng bahay ni Luis. Siguro mga after 3 days pa. Oo guys, palagi kong pinapanood ang mga video ni Kati Karam at ako'y natutuwa kay Kati Karam dahil sa napakalumanay niyang magsalita. Oo. Parang siya yung taong madaling lapitan din. Oo. Oo. At napakalumanay, madaling umiyak, madaling masaktan, mabait na tao. Oo guys. So anyway guys, ako'y natutuwa dahil alam mo, abang pinapanood ko yung kanyang vlog ni Kati Karam, tawa ako ng tawa dahil yung mga binili ni Kati Karam ng mga appliances nila Luis ay pinaglalagyan ba naman ng takip instead na gamitin na, pero nilagyan nila ng mga kumot. Siguro ayaw nilang maalikabukan dahil sa hindi pa tapos yung bahay. Nakakatuwa yung ganito, yung parang mahal na mahal nila. Parang mararamdaman mo na parang mahal nila yung binigay ni Kati Karam na mga appliances. Pinapangalagahan nila ng sobrang bonggang-bongga. So nakakatuwa yung ganyan. Ako kasi guys, kapag nagbibigay ako ng isang bagay, natutuwa ako kapag nakikita kong inaalagaan niya yung bagay na ibinigay ko. Sobra akong natutuwa. Parang gusto mo pa rin, parang gustong mong bigyan yung mga ganitong klaseng tao na marunong magpahalaga sa ibinibigay sa kanila. Kaya ito si family ni Luis, talaga naman na naka-cover pa talaga yung kanilang sofa, yung kanilang lamisa. Hindi nila ginamit, doon sila sa labas kumakain. Sobrang nakakatuwa dahil kumbaga appreciate nila. Kumbaga ingat na ingat sila sa mga gamit na ibinigay ni Kati Karam. Alam mo, napakabait na bata itong si Luis. Sa simula pa lang nakita ko to, medyo hindi nga siya masyadong palakibo, di ba? Kasi nga parang mas nangunguna yung sinasabi dating panganay ni Kati Karam. Parang mas yun ang medyo ano ba yun? Angat, kumbaga. Sasabihin ko sana lutang, hindi pala, medyo angat. Oo. Kasi yun ang unang natagpuan ni Kati Karam. Yun kumbaga masyadong ibinuhos din ni Kati Karam yung sarili niya doon hanggat sa ayun na nga. At dumating nga itong si Luis at nakita ito si Luis na nagpapastol ng itik. Ayan guys, nagpapastol ng itik. Siyempre si Kati Karam maawain, bata, hindi nag-aaral, nagpapastol ng itik para makatulong sa magulang. So ayun guys. Pero ngayon, ayan, nakapag-aral si Luis, nagkaroon sila ng magandang bahay. Tiis-tiis lang talaga sa mga ganito kasi guys, tiis-tiis lang. Ayan, marunong na mag-drive. Malaki ang pagkakaiba ng buhay ni Luis kaysa yung noon. Oo guys. At yun, malaking pasalamat kay Kati Karam. Talaga. Alam mo, si Kati Karam ay parang siguro sa nangyari sa kanya, parang natuto na rin siya. Naiintindihan ko yon. Natuto na rin siya sa parang kailangan kasi kapag nagmahal tayo, kailangan talaga may distansya. Huwag masyadong
ibubuhos natin, lalong-lalo na kapag mga ganyang sitwasyon, kasi masakit kapag nawala rin sila. Halimbawa, siyempre pag bumalik na sila sa pamilya nila, siyempre masakit, pero nakakatuwa rin kung isang araw maaalala rin si Kati Kram, diba guys? Pero sa tingin ko itong si Luis medyo marunong itong tumanaw ng utang na loob sa taong umaaragwa sa kanya, sa taong nag-aalis sa kanya sa kahirapan. Biruin mo, hindi biro yung magpaaral ka ng college, guys. Hindi biro yung ginagawa ni Kati Kram sa mga tinutulungan niyang mga bata, na gusto niyang mabago ang buhay ng mga bata para sa kanilang kinabukasan. Ayan guys, nag-alarm guys yung aking cellphone. So ibig sabihin yan ay mayat maya ako ay maglalagin na. So yun na nga guys, ako'y natutuwa talaga kay Kati Kram. Napakabait niya, napakabait, sobra, pati yung asawa, sobrang mababait ng mga Manalastas family, oo, pati mga kapatid, sila si Sweet Mary, ang babait nila, pati nanay, o tingnan mo nga sila, sila, yung sibling, nakalimutan ko yung sino yun, sila Brian, nakalimutan ko yung apelyido nila, naging maganda yung kanilang buhay, naging maganda, naging maayos, kumbaga talagang nakikita mo yung pagbabago ng mga taong tinulungan nila. Kaya nakakatuwa yung mga, halimbawa katulad nila Brian, katulad nila Luis, yung family ni Luis, talaga bang na-appreciate nila yung mga ibinigay ni Kati Kram, yung mga itinulong ng Manalastas family, na-appreciate nila ng bonggang-bongga. Kaya tuwan-tuwa ako habang pinapanood ko, nakangiti ako kasi pumasok sila Kati Kram, kasama ni Kati Kram yung kapatid niya, nakalimutan ko yun, si Sir Bobby ba yun? Nakita nila na may mga sapin pa yung upuan, yung lamisa, kaya doon sila kumakain sa labas, siguro nga baka maalikabuhan pa. Oo, kasi nga naman hindi pa naman tapos kasi. At siguro after 3 days siguro sa kanila ipapublishing para maganda kasi kapag yung bahay nabibless. Pero sa mga Muslim guys, hindi sa kanila uso yung mga publish. Ang ginagawa lang nila, ang ginagawa nila, inaanuhan lang nila ng Quran. Pero sa Kristiyano, yun, pinapublish talaga yung bahay. Oo guys. So ayun nga lang guys. At ako'y sobra talaga akong natutuwa kapag yung mga yung inahangaan kong mga vlogger ay natutuwa sa kanilang mga tinutulungan, at yung mga tinutulungan naman may ibig ko sabihin ba, yung mga tinutulungan nila ay may malasakit ba sa mga taong tumutulong din sa kanya. Nakakatuwa, di ba? Mahirap makakita ng tao, ng tunay na tao. Ibig ko sabihin, tunay na mapagkakatiwalaan. Oo. Maganda lang sa simula, pero pagdating ng mga yun, magiging minsan ikaw pa yung mababaliktad, parang ikaw pa yung magiging masama sa paningin nila, di ba guys? So ganoon talaga ang buhay. So anyway guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, paki-suportahan naman po ang channel ko at paki-pindot niyo po ang bell button para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. At pasensya na kayo ha. At sa Friday or Saturday, i-reveal ko sa inyo guys yung sabon na ginagamit ko. Maganda talaga siya. Ngayon ko lang talaga yon sineryoso. Oo. Marami sa Pilipinas nito. Dahil sa Pilipinas ko to binili, pero siya ay made in Thailand. So guys, maganda talaga. May improve talaga. Oo guys. Ako naman guys, kapag ko ng mga nire-reveal ko yung mga ginagamit ko. Bago ko yung nire-reveal, ginagamit ko muna yun sa sarili ko para makita ko kung meron talagang improvement. Kasi guys, talagang ang dami-dami kong pikas. Ano ba yan? Milasma. Ang dami ko talagang milasma dito, kung saan-saan nakapatsi-patsi sa mukha ko. Pero ito talaga, ang dami kong ginamit na mga kung ano-anong mga product. Minsan may mga product na habang ginagamit mo, lalo man dumadami. Ayun, hindi ko yun pinagpapatuloy. Kaya ang dami kong naaaksaya ng kung ano-anong mga product. But anyway guys,
i-reveal ko sa inyo kung hindi Saturday, kung hindi Friday, Saturday kasi wala akong pasok ng mga time na yon. Para maipakita ko sa inyo kung paano ko yun kinukuskus at ginagawa para sa mga gusto ay makabili nito. Mura lang to sa Pilipinas. So anyway guys, maraming salamat po. See you on my next video. Bye-bye.